pelikula natin, dito natin gagawin yung Bigotes sa Norte. Ganda, di ba? Dito yung pinali. Nakasakay tayo sa baka, tapos may pasabog, tapos tatalon tayo, tapos gaganon tayo. Ang cool nun, di ba? Ang cool nun, di ba? Oh. Ano naman ginagawa mo rito sa Bayatuan? Gumagawa kami Ang ng- ganda-ganda lugar na to, bababuhin mo na naman eh. Ganda nga eh, pero gumagawa kasi kami ng pelikula. Alam mo naman kaming mga politiko. Minsan kailangan namin maglabas ng pelikula bago mag-eleksyon. Eh, pampaano rin sa mga tao yun, di ba? Ganon? Oo. Eh, para royalty namin to eh. Ano no? Para royalty namin to. Dito? Dito sa Bataan, para royalty namin to. Batanes Hotel, Batanes. Okay, sige. Okay, game tayo ha. Mga kapatid, hindi na po bago sa kwento ng ating kasaysayan ang mga artista na pumapasok sa politika. Teka nga muna, artista ka ba dati? Oo, tol. Alam mo ba yung Muslim 357? Oh, si ER Ejercito naman yun ah. Ako yun, tol. Ako yung stunt double dun. Diba? Ayos ba? Ayos ba? Okay, sige. Ayos yun. Dahil kadalasan, ang pamunuan minsan ay isang palabas din. Yeah, ngayong gabi mga kapatid, dito po sa kauna-unahang episode ng Season 5. Season 5 na kami ng History with Lord. Babalikan po natin ang kwento ng mga artista na tumawid sa politika. Okay. Dito po tayo sa napakagandang Tayo. Batanes. Okay, dito tayo ha. Dito yung sisi natin. And action! Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa Pilipinas, hindi naman bagong gantong eksena ang artista na nasa entablado. Sa bagay, yan naman talaga ang natural na teritoryo nila. Ang aaliw, nagpapasaya ng tao. Sa bansang ito, kakambal na ng kampanya sa politika ang mga sayawan at kantahan. Kung diretsong puro talumpati lang, gurado, lalayasan ka ng tao. Tuwing eleksyon nga, mahirap nang matukoy ang linyang humahati sa politika at showbiz. Pero etong tanong, kailan nga ba nagsimula ang penomena ng mga artistang pumapasok sa politika? Hindi pa naman uso noon ang mga noontime show at ang mga kalye-serye. Ni kuryente nga, hindi pa uso. Ang mga superstar noon ay mga artista ng entablado, sarswela, mga mandudula, mga nobilista, mga makata. Huwag nating kalimutan, ang bayani nating si Andres Bonifacio, dati sa Tondo, ay nagtatag ng isang grupong teatro kasama sina Macario Sakay at Aurelio Tolentino. Si Bonifacio raw ay minsang umaarte sa mga moro-moro. Maraming mahuhusay na alagad ng letra. Kaya naman, hindi katakataka sa industriyang ito kumuha ng mga politiko at mga tagapamahala sa gobyerno. Yung mga sarswela, tumatakbo yan eh. In fact, kahit sa panahon ng revolusyon, may mga leader dyan na may mga background na gano'n, writers or painters, galing sa kultura. If you look at the American period, yung mga ibang sikat o popular na pumasok sa politika were writers. Okay? Not just writers, but specifically Tagalog writers. Lope Santos, who became labor-oriented, Hermenegildo Cruz. Kumbaga yung writings nila ang nagpasikat sa kanila. Pero nang nauso na ang radyo at telebisyon, nag-iba na ang kwento. Dahil mas marami, mas malawak at mas malayo ang naaabot nito, biglang isinilang ang panibagong uri ng mga tinitingala at mga iniidolong mga tao. Lalo na nung nahumaling ang Pinoy sa pelikula, literal na larger than life ang mga tauhan at nahuli nito ang imahinasyon ng sambayanan. Ipinanganak ang isang bagong lengguwahe ng mitolohiya. At ang pinakaunang idolo ng pinilakang tabing na tumawid sa politika ay ang matinee idol noon na si Rogelio de la Rosa. Siya ay naging senador ng ika-4 na kongreso, tubong Lubao, Pampanga at isang premyadong atleta at mananalumpati. Nagtapos sa Far Eastern University, unang sumabog sa kamalayan ng publiko si Rogelio de la Rosa noong 1930s. Pero noong panahon ng Hapon ay hinasa niya ang kanyang pag-arte sa mga dula sa live theater. Noong 1956, nanalo siyang Best Actor sa kanyang pagganap sa pelikulang Higit sa Lahat. Pero noong 1957 ay hindi na Best Actor ang ipinanalo niya kundi bilang senador
sa 4th Congress. It was a big thing dahil artista eh. No? And you know, ang tingin talaga nila sa artista no, was in the movies. But they were mere quote-unquote decorations just to attract the crowd. Ito was packaged all in one. You have the artist who is now packaged to attract the crowd. And second, he is actually running for an important position. Nakikipagsabayan si De La Rosa sa mga hebigat sa pangalan sa politika, gaya nila Lorenzo Tañada, Claro M. Recto, Soc Rodrigo, Emmanuel Pelaez, at Arturo Tolentino. He apparently was well educated enough to be aware of what it meant to be in public office. Bilang senador, si De La Rosa ay naghain ng mga panukala na may kinalaman sa agrikultura at pangingisda. Co-author din siya ng bill na lumikha sa Board of Censors for Motion Pictures. Ang sangguniang balang araw ay magiging MTRCB. At alam niyo ba mga kapatid, etong si Rogelio De La Rosa ay muntik pang maging presidente ng Pilipinas. Kasing pogi ko kaya yun. Di ba alam ka mga pogi? Di ba? Nananalo, pag pogi nananalo talaga. At saka pag ako nanalo, naku, papadalang kita ng mga mananayaw. Anong klaseng mananayaw? Alam mo yung Playgirls? Oh. Naku, mas magmumukhang conservative yung Playgirls. Doon sa ipapadala ko sa'yo sa sobrang galing. Ganon? Oo. Mas liberal sila, tol. Mas liberal po, Marty. Mas liberal po, Marty, yung mga yon. 1961, nagdiwang ang mga fans si Rogelio De La Rosa nang mapabalitang nangangampanya ito bilang independent candidate sa pagkapangulo laban sa mga manok ng dalawang pinakamalalaking partido sa politika. Ang nakaupong presidente noon na si Carlos P. Garcia ng Nacionalista at ang VP niya na si Diosdado Macapagal ng Liberal Party. The way yung trend na takbo niya when he was running for Liberal Party standard bearer, mukhang siya mananalo talaga. Hindi ganun kalakas si Macapagal at higit sa lahat, napakababa ng tiwala ng tao kay Pangulong Garcia dahil sa isyu ng korupsyon at ang kanyang Filipino First policy ay maraming binangga, lalo na ang makapangyarihang mga industrialistang dayuhan. Pero higit sa lahat, si Diosdado Macapagal ay hindi lang kababata kundi dating bayaw ni Rogelio De La Rosa. Ang sabi, nagbigay daan siya para sa katunggaling tinuring niya raw na parang kapatid nung sila'y lumalaki sa Lubao, Pampanga. Kaya November 1961, na-shock ang buong Pilipinas nang sa kainitan ng kanyang kampanya, nag-announce si Rogelio De La Rosa na siya raw ay aatras na. At ayon sa ulat ni Nick Joaquin, sinabi pa raw ng Malacanang press secretary noon na si Jose Nable na para umatras, tumanggap daw si De La Rosa ng ₱250,000 at may pangako pang pahahawakin ng Central Bank at Bureau of Customs. Pero ang opisyal na dahilan daw ay imbis na maghati pa ng mga boto ng mga taga-Luzon, mas pinili raw ni Roger na isakripisyo ang personal na ambisyon para lang mapataob ang gobyerno ni Garcia. Sulat pa ni Joaquin, nagrally pa raw sa labas ng bahay ni De La Rosa ang kanyang mga fans. Taong 1963, sinubukang bumalik ni De La Rosa sa Senado. Pero mukhang nainis yata sa kanya ang mga tao. Hindi siya nanalo. Yun, oh. Oh. Sabay ton, huwag kang makialam. Yan, laro ng ibang bata. klase. Grabe. Istorbo kay intense masyado yung laro dito, tol. Nakatakot yung mga bata sa'yo, alam mo ba Hindi, yun? tol. Matindi yan. Alam mo, pag ako nanalo, yan yung gagawin kong isa sa mga project ko. Gagawin kong national sports yan. Alin? Yung Jolens? Jolens, tol. Ibang klase. Diba? National sports, National Jolens. sports, oo. At sila, mga atleta. Mga atleta ko yung mga yan, oo. Speaking of atleta, Mhm. alam mo ba na hindi sila Sonny Jaworski at sila Manny Pacquiao Oo. ang mga kauna-unahang atleta na tumuwid mula sa sports hanggang politika. May ganun na. Panahon nila Rogelio De La Rosa, may isang naging senador na nagngangalang Ambrosio Padilla, isang malupit na basketball player. Naging politiko. Naging senador. Naku, matindi yan, tol. Dito sa hole na to, pag naging national sports yan, yan yung magiging gilas ng mga, ng holen, tol. Sila? Sila. Puso! Ayan, oh. Kadala, maglalaro muna kami. Si Ambrosio Padilla ay actually member ng national team sa basketball na nag-praise ng third sa World Basketball Game. Parang Jaworski siya ng era na eh. Pero may dagdag pa siyang credential. Abogado siya eh.
Hindi lang abogado, talagang matinik na abogado, ano, one of the top 10 ng sa bar. Ganda na ito, Bart. Oo nga eh. Anggulo mo dyan, ha? Anggulo mo dyan. Pak! Dito to. Oh, tapos dyan yung kissing scene namin ng leading lady ko. Tapos dyan lalabas yung title. Dyan mismo. Oh, di ba? Bigote sa Norte. Ganda nun, di ba, Bart? Ano Ano ba klase, naman Bart? yung bigote sa norte na yan? Oo. Ano na naman yung klase pelikula ba yan? Nako, tol! Pag ito lumabas to, nako, pang Cannes Film Festival to. Mas art pa to, tol, doon sa General Luna. Mas magiging parang mas mukhang Star Cinema pa yung General Luna, tol. Ganon? Ibang klase, oo. Lumuli pa ito, no? Oo. Ano pa, General? Captain Barbell. Mm. Mas maganda pa to sa Private Benjamin. Aba? Di ba, Bart? Tama. Pang Cannes to, art to, Teka tol, muna, eh. Diba? isusumbong kita sa Comelec. Bakit naman? Saan ka ba kumukuha ng pondo? Marami naman tayong kaibigan dyan. Nandiyan naman yung Skyjet. Isang oras lang, nasa Basco Batanes agad kami. Nako mga kapatid, sa pagbabalik ng history, kilalanin natin ang isang pangulo na para sa kampanya ay ginamit ang kapangyarihan ng Panalo to. pelikula. Ano to? oh? Magkiklik yan sigurado. Magkiklik to, Bart. Oo. Sigurado. Parang kaya dapat, ha? Ayos ba? Oy, cinematographer. Pamarihan ko kayo. Cinematographer, kaya na kayo na. Pag dumating na yung leading lady ko. Okay ba? Okay ba? Ayos ba? Alam mo naman kami mga politiko. Nakaguhit na sa tadhana namin yan. Taong 1965, isang kumakandidato sa pagkapangulo ang naintindihan ang kapangyarihan ng pinilakang tabing, mga kapatid. Kaya may inilabas sa pelikula noon na ibinase sa kwento ng kanyang buhay. Bida ang dalawa sa mga pinakasisikat na mga artista ng panahon na yon, mga kapatid. Ang pelikula ay iginuhit ng tadhana na tungkol daw sa buhay ni Ferdinand Edralin Marcos. Siyempre, kung sa panahon ng kampanya, matinding armas itong gantong material. Nung naging political na siya, he was popular na. And I think nakadagdag ng popularity pa rin yung ikinuhit ng tadhana because all of a sudden, itong isang politiko who uses now the big screen to make himself more popular. Here now is the movie screen that everyone goes to showing his life story. Kinabahan siyempre bigla ang incumbent at running for re-election noon na si Diosdado Macapagal ng Liberal Party. At dahil siya ang nakaupo, hindi napigilang umangal ng mga taga-oposisyon nang biglang pigilan ng Board of Censors ang pagpapalabas ng iginuhit ng tadhana. Ipinatigil ng kagawaran ang showing ng pelikula sa sinihan sa 8 probinsya sa buong bansa. At hindi lang yan, nabitin daw ang gala premiere nito sa Rizal Theater sa Makati. Pero kung akala nila Macapagal, naka-score sila. It added now to the Marcos image as yung inapi, di ba? Tapos, alam na malalalo siya, inapi pa siya. Hindi nagtagal ay napayagan rin ang showing ng iginuhit ng tadhana. Eventually, when they had the ban was lifted and it was later shown, it was popular. Not only because it's the Marcos story, but because of the stars. No? Again, the use of movie stars. It was Gloria Romero and Luis Gonzalez, who were one of the top stars, in the prime of their career. Pero hindi na nakabangon si Macapagal. Hindi na rin siya nabigyan ng ikalawang termino. At hindi pa dyan nagtapos ang pagkahumaling ni Marcos sa pelikula bilang kasangkapan ng propaganda. Taong 1971, isang pelikula ang ginawa tungkol sa pakikipagsapalaran ni Marcos noong World War II. Ito ang Maharlika. Ang pamagat ay siya ring pangalan umano ng guerrilla unit daw ni Marcos noon na lumaban sa mga Hapon. Starring dito ang Amerikanong aktor na si Paul Burke. Pero mas naging kontrobersyal ang leading lady nito na si Dovie Beams, na ibinunyag noon sa buong mundo na naging kalukadidang o kabit siya ni Marcos. Naglabas pa nga siya ng mga audio tape sa press bilang patunay ng kanilang makamundong relasyon. Pero pagkatapos ng 1986 EDSA Revolution, lalong dumami ang mga artista na pumasok sa politika.
Tara, nawala na yung makeup ko. Akalakad. Florabel na tayo. Sa national level sa 1987 elections, pangatlo sa pinakamaraming nakuhang boto sa pagkasenador, si Orly Mercado, isang batikang broadcaster at aktivista na hindi makalimutan ng ilang henerasyon dahil sa kanyang paglabas sa Kapwa Ko Mahal Ko, ang urig na public service program, at syempre, ang immortal na Pepsodent Bubble Gum commercial. At eto, ang veteran action star na si Joseph Ejercito Estrada ay naging long-time mayor ng San Juan. Na-re-elect pa. Hawak na hawak ng kamay ng chicks. Hindi. Alam mo, parang si Erap yan eh. Bakit, tol? Alam mo, parasan talaga kami ni Erap. Tsaka alam mo ba, idol ko yun, tol. Paras kami may bigote. Di ba? Alam mo, sa susunod na eleksyon, tol, ako yung magiging next na presidente na dating artista. Ano nga ba ulit yung mga pelikula nilabasan mo? Marami yan, tol. Tulad ng Magnum 357, yung Muslim 357. Nandun kaya ako. Mga kapatid, nung unang na alkalde ng San Juan si Erap, inaamin niya na siya ay nanalo dahil sa kanyang popularidad. Pero nung ikalawang beses siyang binoto, sinasabi niya, yun ay dahil sa kanyang performance. Ang tanong, gaano kaya katotoo ito? Totoo yun, tol! Totoo Bakit? ba? Siyempre, artista yun eh. Parang katulad ko rin yun eh. Dito lang tayo, dito tayo. Maganda dito. Maganda dito. Pero silang bigote. Ganito pala yung totoong tagline niya. Pogi na, goli pa. So, ang ginawa ng mga tambay, ginawang pogi na, goli na, bogli pa. So, dagdag na lang ng mga tambay. ligo. Ligo. Di ba 60s? Kasi lagi siyang nakaano eh. Nung makapumad. Mukha naman marinis. Kasi dayang Erap, ang pogi naman ni Erap ng bata. Isa si Erap sa most outstanding senators ng Philippines Free Press magazine. At para mga pabebe warriors, wala nang nakapigil pa sa pag-angat ni Erap sa politika hanggang sa kataas-taasang pwesto sa bansa. Pero di nagtagal, marami na rin ang nagsunuran sa landas na tinahak ni Erap. Mabibilang sa daliri ang mga artista na nakatungtong sa level ng national politics. Pero marami na rin ang mga dating entertainers ang naluklok sa mga lokal na pwesto. Pero hindi rin sila lagi matagumpay. Hindi porket artista ay panalo na agad. Isang ehemplo nga dyan, ang laging kumakandidato pero laging talo na si Richard Gomez. Sinubukan niya tumakbo noon para sa ilang pwesto. Mula party list hanggang kongresista, senador, hanggang mayor ng isang maliit na bayan sa probinsya. Kung maganda ang hangarin ko, maganda. Noong 2013, hindi rin nagwagi si Aga Mualak ng tumakbong kongresista ng Kamsur. Katunayan ng 2007 elections, ika nga ni Kasiple, nangyari ang massacre ng mga artistang tumatakbo. Bigong makalusot sa Senado, sina Tito Soto, Cesar Montano at Richard Gomez. At ito pa, ang mga gaya nila Manny Pacquiao, Mark Lapid, Christopher De Leon, Daniel Fernando, Nadia Montenegro, Dong Puno, Gistoni Alarcon at Angelica Jones. Ngayon, kung susuriin mabuti ang kasalukuyang Senado sa 16th Congress, hindi maiwasang sabihin na halos kalahati nito ay may showbiz connection. Simulan na lang natin sa dalawang magkakakosa ngayon, si Jinggoy at si Bong Revilla. Pero in fairness, bago sila nakalaboso, may mga panahon na nakakalimutan natin noon na si Jinggoy at si Revilla ay mga dating artista. Noong nanalo si Jinggoy, nakikita namin si Jinggoy, mga taga-UP, tsaka yung the best and the brightest, magagaling, at tsaka nakikinig siya. Si Bong din, ang hinar din ni Bong, magaling ang communications team niya na lumipat later kay Cheese. Magaling yung mga hinar nila, no? Mga kababayan, nagkaroon ng produkto na ganito na kayang sagutin ang mga ibinabato kapag ka Senate Blue Ribbon Committee hearing, nakakaya nila magbato ng tanong na hindi kayang sagutin. At pag sila naman ang binabalikan ng tanong, nakakaya nilang depensa. Ako talaga proud ako sa dalawa. This phenomenon is identified. Siyempre, alam naman natin na matagal sa mundo ng broadcast si Loren Legarda. Hindi rin pwedeng sabihing makikilala natin ng ganun ang magkapatid na Cayetano kung hindi dahil sa kanilang ama ang kumpanyerong nagkaroon ng matagal na programa sa telebisyon, si Rene Cayetano. Ralph Recto, nako, unang tumakbo sa ilalim ng alias na Mr. Vilma Santos. Sergio Osmeña, dating ginawa ng Star Cinema ang kwento ng pagtakas sila ni Henny Lopez nung ipinakulong sila ni Marcos.
Si Bam Aquino, bagamat pinsan nito at nito, ay dati ring TV host. Tito Soto, pwede ka bang manood ng Aldab at Eat Bulaga na hindi mo nakikita si Tito Sen? Chis Escudero? At si JV Ejercito nga ay anak nga pala nino? Eto, syempre idol ko to. At syempre, kailangan pa ba natin ipaliwanag ang top-notcher sa surveys? Pero si Senate President Frank Drilon, hindi totoong kamag-anak ni Juana Change. Oh, ako talaga. Ginagawa mo? Pogi ko, tol, di ba, tol? Kamukha ko na si Alden, tol. Pag ako tumakbo, gagawin kong artista si Alden. At bigla rin nauso yung mga kumakandidato na yung peg nila, may kamukha raw silang mga artista. Pero, tol, di ba? Kamukha ko si Alden, eh. Pogi ko, tol, eh. Pag Sino? ako gagawa ng pelikula, Sino? ang buhay ko gaganap si Alden. Alden! Yung sa Aldab. Hindi mo kilala yun? Alden? Alden! That's a big thing, especially during the elections. Look at Gloria. Gloria said what looked like Nora Honor. Look at Jamie Madrigal. She used Judy Ann Santos. Although they don't look like each other, the fact that they use these stars, attaching it to their image. Nako, paano pa kaya kung matuloy ang pabirong talambuhay daw na pelikula ni Binay? Na gusto niyang si Alden Richards daw ang gumanap bilang siya. Dahil wala naman daw talagang totoong party system sa bansa. Sinasabing ang politika sa Pilipinas ay napaka-personalistic. Hindi plataforma ang batayan kundi pagkatao, hindi issues. At kung personalan lang pag-uusapan, aba, edi lamang na ang mga taong kilala mo ang pangalan. Ika nga, politics is perception. Pero ayon sa political analyst na si Mon Casiple, ngayon, hindi na sapat ang kasikatan lang. Popularity is just one of the determinants. Number one is the perception ng mga botante sa iyo kung ikaw ba ay makamasa, ikaw ba ay nakakatulong or makakatulong sa kanila. Palagay ko nga, mula pa noon hanggang ngayon talaga, kailangan ng Pilipino ng entertainment sa entablado ng politika. Medyo nagpalit na ang lasa ng tao with regards to politicians. Ano? Whenever they look at a person who is popular, ang una parating ngayon papasok dun sa ano ng mga tao, tatakbo ka ba for politics? No? Tatakbo ka ba for any position? Na pag talungin mo naman personally yung tao, wala namang ambisyon. Natol, hindi naman kataka-taka na dito sa Pilipinas, isa sa mga pangunahing pinagkukunan natin ng aliw at saya, kadalasan ay politika. May kasabihan nga medyo malupit nga lang. Politics is just like entertainment, only with uglier people. Mga kapatid, yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lourdes Vera, nagsasabing kung wala tayong kasaysayan, ang ganda-ganda ng Batanes, wala tayong saysay. Simula na po, malapit na ng kampanya, simula na ng kantahan, simula na rin ng batuan ng putik, at higit sa lahat, simula na rin ng sayawan. Kaya mabuti pa, sumayaw na lang tayo. Bayaw, 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 iboto niyo ang bayaw. Bayaw, bayaw, bayaw. Manda Kalisado. Kapag puno na. Puno na, salo. Sino kayo? Sino ka? Sino ka? Ha? Pankay. Panggay? Ito naman, sino to? Goods. Guns. Goods lang ako. Ikaw, Guns ka rin. Ako si MPJ, pare. Doon nga kayo. FPG. Mahiya nga kayo. Tol, nag-iisa lang ang FPJ. Hindi nyo pwedeng gayahin. Ang mamang naging simbolo ng pagkalalaki sa pelikula Filipino, tagapagtanggol ng naapi. Hindi lang siya aktor, siya rin po ay writer, producer, at direktor. Mga kapatid, kilalanin natin ang hari ng pelikulang Pilipino at muntik nang maging Pangulo ng Pilipinas. Si Fernando Poe Jr. dito sa History. Tara!
nangyari? Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Huwag mo sabihing marami kang tawan. At huwag mo rin sabihing marami kang salapi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Ngayon, kung sino man yung Martin na sinasabi, Imposibleng isulat ang kasaysayan ng popular na kultura na hindi kasama ang mga linyang yan. Sa Disyembre 14, isang dekada na siyang pumanaw, pero mukhang hindi natin siya malimot-limot. Ibang klase yata, si Fernando Poe Jr., ang natatanging national artist ng Pilipinas na action star. Panganay na anak na lalaki nila Elizabeth Kelly at ng aktor at producer na si Fernando Poe Sr., si Ronald Allen Kelly Poe. Nga pala, si Fernando Poe Sr. ang naging modelo sa sikat na estatwang ito na makikita sa UP, ang Oblation. Maagang pumanaw ang kanyang ama, kaya sa edad na 12 anyos, nag-drop out siya sa high school para magtrabaho. He first worked as a messenger after dropping from high school, no? And he worked as a stuntman, and he was really a hardworking guy. 15 taong gulang si Ronnie nang sumabak sa kanyang kauna-unahang pelikula, Ang Anak ni Palaris. Sequel ito sa pelikula ng kanyang ama na Palaris. At dito na nga siya binansagang Fernando Poe Jr. Pero mga kapatid, ang pangalang ito ay hiram niya lang sa kanyang nakababatang kapatid na si Andy. FPJ, Andy. FPJ, Tol! Andy. Di ba talaga pwedeng Rodolfo po? Parang gusto ko lang namang mag-audition. Nagsimula rin mamayagpag si FPJ sa mundo ng aksyon. Kasabay rin ito ang dahang-dahang pagbuo ng kanyang imahen bilang maginoo na lagi nagtatanggol ng mga naapi. Oy, Pablo. Na kung tutuusin, ay nag-ugat din daw sa mga tradisyonal na mga kultural na arketipo ng Pilipinas. Kung pagbabasehan mo yung history ng Philippine cinema, yung Philippine cinema natin, ang tradisyon ng sine, nagsimula yan galing sa sarsuela. Ang bida, si Jesus. Ano ba si Jesus? Si Jesus yung tagapagligtas. Tumawid yung tema na yon ng sarsuela sa pelikula. So si FPJ, nanggaling siya sa ganung simulayan ng pelikula. Sunod-sunod na nga ang mga pelikula niya. Ang Lowest Gang, Laban sa Lahat, Pepeng Kaliwete, at Tough Guy. Malakas ang loob mo rin lampo ko sapagkat ako'y nakatali. Bakit hindi mo ako kalagan para makita mong hinahanap mo? Hanggang noong taong 1960, ginawa niya ang pelikulang Markado. Blockbuster sa takilya. At dito nga nagmarka ang pangalang FPJ bilang isa sa mga premyadong action star ng bansa. Nagpatuloy ang pagpapakitang gilas ni FPJ sa pakikipagbakbakan sa pelikula. Pero hindi lang pag-arte ang kanyang kinahiligan. Sinundan din niya ang yapak ng kanyang ama sa paggawa ng sariling pelikula. Magaling na storyteller at magaling sa visuals. A lot of people say mas magaling siyang direktor kaysa artista. Sa loob ng 48 years ay halos 300 pelikula ang nagawa ng idol natin. At mas lalo pang napatingkad yan ng kanyang mga awards na natanggap. Pero mga kapatid, hindi lang yan ang talent ni FPJ, hindi lang bilang aktor. Tingnan nyo itong FPJ Studios dito sa ay artista, producer, writer at director. Parang gusto ko lang naman mag-audition! Kung tutuusin, isa raw siya sa mga pinakaunang indie filmmaker sa Pilipinas. Taong 1962 kasi nang buksan niya ang sariling kumpanya, ang FPJ Studios, na nakipagsabayan ito sa 4 na malalaking kumpanya, ang Sampaguita, Premier Productions, LBN at Lebran International, na may kanya-kanyang mga genre. At di kalaunan, nag-direct na rin siya, ang kanyang alias, D. Lanor.
na binaliktad na pangalan niyang Ronald at kalaunay naging Ronaldo Reyes. I've only worked in a few movies na siya nag-direct. And I thought that every time it was a feat. Mahirap yung producer ka, artista ka, ikaw ang sumulat. Di ba? Ang film language niya, which is shot, reverse shot, he is using actually classical Hollywood narrative. Hindi naman pa-experimental. Never na nagpa-experimental si FPJ. At hindi niya gustong lituhin ang tao niya. Kung anong sinimula, sa huli, mananalo siya o matatalo siya o wawagi. May closure. Sabay-sabay. Marcado. No? Biglo nga pala. Sabay-sabay. Biglo. Pero di pa rin daw dapat ismulin ang pagganap ni FPJ. Mula 60s hanggang 70s, 7 hanggang 10 pelikula lang naman ang nagagawa niya kada taon. Opo. Hindi mo ba ako patutuloyin? Tinanggap din niya ang kauna-unang FAMAS Best Actor para sa 1967 pelikulang Mga Alabok sa Lupa. Ang role niya dito, pare. Sinundan pa ito ng 4 na FAMAS Best Actor Awards sa mga pelikulang Asedilyo, Durugin si Totoy Bato, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko, at Muslim Magnum 357. Dahil sa di matawarang mga pagganap, ginawad sa kanya ang titulong Hari ng Pelikulang Pilipino. Pero sa Pilipinas, manipis lang ang dingding ng ilusyon at totoong buhay. Kung tutuusin, sa dinami-dami ng pelikula niya, halos iisa lang daw ang karakter na ginampanan ni FPJ. You know, this society always needed a hero. At ang pelikula as a isa sa mga instrumento for social construction na nakakita ng market. Para na ang mga characters na katulad ni FPJ bilang tagapagtanggol, bilang kalaban ng mga nang-aapi ng and in the end, bilang isang leader sa mga taong nangangailangan ng tulong, talagang there was almost a perfect combination. Ano? Awat-awat ka pa? Wala ka naman pa naibubuga? Hindi nga tayo ang pake nila, pero sobra naman ang pandudurong ginawa sa inyo. Hindi man lamang kayo lumaban. Essentially, the same character. Yung noble, man with integrity na nagpaapi, hindi nagiganti until may mga naaapi na kailangan niyang tulungan. Ngayon, pay ka. Hindi ka ba nainitan kasi? Naka-jacket ka. Bakit si FPJ? Laging naka-jacket na maong. Alam nga naman magganito ako, durugin si Totoy Bato, naka-topless. Hindi pwede yan sa legal tol, si Derek Ramsey lang pwede dyan. Ganon? Ako, mamay-mamuhan ako. Mga kapatid, kung ngayon, ang pagkamacho ay nasusukat sa laki ng muscle at mga malaking abs. Nung araw, jacket at mahabang patilya. Bakit ako hindi naka-jacket macho. Tama mo? May jacket. Sabi ka nga dyan, mag-i-espadahan pa kami. Gusto ko yan espada! Alam mo kung bakit ako pumarito? I had the audacity to tell him doon kung a-appear man siya sa pelikula ko. Kasi parang tinanong niya, Direk, ano ba mga demands mo? I had the audacity. I had something about his sideburns. I knew already na ayaw na patanggal yan. But, I want to make a little mark there. Pwede mong tanggalin yung patilya mo. Talagang gumanon siya. Dimistahan siya. Tinignan ako na maigi. Hindi pwede, Direk. FPJ yan So may visual lexicon siya Bilang aktor, producer, direktor, gamay ni FPJ ang gusto ng kanyang audience. Kaya nga sa pelikulang Santiago, nagkaroon sila ng pagtatalo ng direktor na si Lino Broca. Kasi gusto ni Lino na gawin siyang matapang pero tao na kahit sinong hero may pagkapusong mamonde niya. And it took a while bago niya napapayag si FPJ na umiyak as in breakdown in tears. Sa palagay ko, hindi ang pagkamatay ng batang gumagambala sa kanya. Pangunahing sangkap ng mitolohiyang FPJ. Umpisahan mo. Ang ilang mga signature moves. Gaya na tila napakagaan pero napaka-deadling paghawak ng baril. Mga rapid ng suntok na nagpahirap sa buhay ng gaya nila Paquito Diaz sa loob ng ilang dekada. Pompiang. Parang windmill na suntok. At marami pang iba. Pero tigasin man, kapansin-pansin daw na malambot ang puso sa mga babae ng mga naging role ng hari. Mahal na mahal kita, Delphine. Parang pinapalaganap ni FPJ na macho ka kung kaya mong protektahan ang mga mahal mo sa buhay.
macho ka kasi kaya mong igalang yung sinasabi ng mga babae. Ang mga kamay na namamaril at nanununtok ng mga masasamang loob sa pelikula ay siya ring bukas sa bukas raw na magbahagi ng kanyang mga biyaya sa mga nangangailangan. Tinutulungan niya parati itong mga naaapi. Ganon din yan sa tunay na buhay. Marami hindi nakakaalam na pag nag-location yan sa isang probinsya or town, pag uwi niyan, may tulong niya sa simbahan, papagawa ng schoolhouse, yung gano'n. Marami talaga. At dahil malapit sa masa, hindi naman katakataka na mapapadpad sa politika si Fernando Poe Jr. Oy, sa Mindanao, ikaw na bahala. Sige. Sino yan, Tol? Papatawag si Garcia. Ito matawag ulit. Hello, Garcia. Pero mga Tol, may isang papel na ginampanan si FPJ na mukhang hindi na talaga mabubura mula sa mapa ng popular na mitolohiya. Mula sa bulalakaw na nahulog sa langit, pinanday ni Flavio ang isang bahaging bakal at ginawang kutsilyo. Pero nababalot pala ng kapangyarihan ng patalim at nagiging espada na ginamit naman niya laban sa mga kampon ng kadiliman. At noong 2004, Panday rin ang naging sentro ng kanyang kampanya sa pagkapangulo. He would always emphasize that he would use the word, dapat tayo panday-panday. But what he really meant was, dapat tayo ay pantay-pantay. No? Dahil po, nagkulang sila ng pagtatanggol at pangangalaga sa karapatan ng maliliit at naaapi. Wait. Teka muna. Ano nga ba ang nangyari? At bakit ang mahiyain na si FPJ na buong buhay ay hindi man lang tumakbo kahit sa pagkakagawad sa barangay ay biglang nag-ambisyong maging presidente ng Pilipinas? Pero di naman katakataka, ang kasaysayan ng politika sa Pilipinas ay punong-puno ng mga taong wala namang balak maging pangulo. One of his tenets was really for government officials to really have the trust and confidence of the people. No? Ang mahigpit niyang kalaban sa eleksyon, si Gloria Macapagal Arroyo. Naging dikit ang laban. Nako, muntik na sana siyang makalamang. Yun nga lang. Hello guys, ma'am. Nausap na kayo niya. Your name? Gloria Macapagal Arroyo. Natalo si FPJ sa pagitan lamang ng 1 milyong boto. After his defeat, I think not exactly a confinement, but I think he shied away from meeting people. Siyempre, umalingasaw ang issue ng pandaraya ni Arroyo. Naghain ng protesto ang kampo ni FPJ kasamang running mate na si Senador Loren Legarda. We were all disappointed, we were all sorry. Somehow, I think we felt that he was really cheated. Hindi na nasubaybayan ni FPJ ang investigasyon. 7 buwan matapos ang eleksyon, siya'y na-stroke at nakomatos. Pagkatapos ng 3 araw, December 14, 2004, tuluyan na siyang binawian ng buhay. Libo-libo ang nakipaglibing at nagluksa sa pagkamatay ng hari ng pelikulang Filipino. At mas lalo pang nagimbal ang sambayanan ng 6 na buwan matapos pumanaw si FPJ. Lumabas ang recording na ito. Hello guys, ma'am. Nausap na kayo niya. Hunyo 2005, sumambulat ang Hello Garcia scandal. Nakapaloob dito ang wiretap conversation ng sabuatan umano nila Arroyo at dating Comelec Commissioner Virgilio Garciliano para manipulahin ang resulta ng halala ng 2004. Hello ma'am. Good morning. Inamin ni Arroyo na boses nga niya ang nasa tape at naging saligan ng kasong impeachment laban sa kanya. Pero nabi kong magpatuloy ang kaso. Making any such call was a lapse in judgment. I am sorry. The gravest thing that you have done is you have stolen the presidency
Pinasok nila yung national. Pero ang tanong, paano nga kaya kung nanalo si FPJ? Anong klaseng presidente kaya siya? He would have made a good president and not a corrupt president. No, I felt at that time when I was handling the media that he could have been another Magsaysay. You know. Talo man sa eleksyon, wagi pa rin siya sa mundo ng sine. Ronald Allen K. Poe, Kahit pumanaw na, ginawad kay FPJ ang National Artist Award for Film. the rank of title of National Artist. Ito rin daw ay mahalagang pagkilala sa kanya bilang isang seryoso at malalim na manlilikha. Huwag niyo silang pagkatiwala. Ang action film bilang mahalagang larangan ng sining sa konteksto ng kulturang Filipino. Ngayon nila matitikman ang tatak ng panday. At sa pagbuo ng isang makapangyarihang mito o alamat na naisalin sa totoong buhay. The star system was there, was very much in place. The studio system as a machinery for that social construction was very much there. And of course, the genre of the bakbakan and the action film, that was his territory, that was his domain. Nobody could come close to him. Tata Bandong, nakita ko na siya. Binibigyan niyang halaga at saka tinataas niya sa antas ng lipunan. Maski na sabihin natin gaano kababa, itataas niya, no? Bibigyan ng halaga para yung mga nakakapanood sa kanya, magbabago rin ang pananaw sa mga taong to. Nung malay mo, baka balang araw maging opisyal ka. Ayoko, gusto ko maging sarento lang. Kagaya mo, tsaka I think we'll always remember him as a very humble, kind-hearted person. Very few can be compared to him. Sir, siya sa rin ito sinasabi ko sa inyo. He was not just the everyman, but he was the man to every man. Pero nagtatraverse, no? Yung dalawang roles niya na yon. Inumpisahan mo ito. Tatapusin ko. Sinasabi nila na namamatay lang ang isang tao kapag siya'y kinakalimutan. Pero paano yan? Magsasampung taon ng patay si FPJ, mga kapatid. Pero mukhang buhay na buhay pa rin siya sa ating mga alaala. Mga kapatid, mukhang matagal-tagal na mabubura si FPJ mula sa ating kamalayan at ang kanyang mitolohiya. Pero paano nga kaya kung natuloy si FPJ sa Malacanang? Pero mga kapatid, mukhang wala na makakapagsabi dahil ganon talaga kalupit ang history. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Lord De Vera, nagsasabing, gusto ko na naman mag-audition. Taong 1976, lumabas ang pelikulang Minsay, Isang Gamo-Gamo. Kwento ito tungkol sa isang batang aksidenteng nabaril ng mga Amerikanong sundalo. Napatay ng Amerikanong sundalo? Sounds familiar ba? Siyempre, starring dito si Nora Honor bilang ang nagluluksang kapatid na si Corazon de la Cruz. Sa isa sa mga hindi malilimutang pagganap sa kasaysayan ng pelikulang Filipino. Pero teka, hindi ba history show to? Bakit pinag-uusapan natin si Nora Honor? Kasaysayan ni Nora Honor ay kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Kasi phenomenon siya. Isa siyang simbolo eh. Simbolo ng ordinaryong Pilipino na nakaangat sa buhay. Karamihan ng mga walang mukha at walang boses, through the years, binigyan niya ng boses. Yun pa lang, I think, malaking contribution niya sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. mag-aasawa. Kaya ngayong gabi, alamin natin kung bakit mula noon hanggang ngayon ay lagi napapanood ang nag-iisang superstar ng pelikulang Filipino. Dahil mga kapatid, si Nora Honor ay kasaysayan. Tol, saan ba tayo pupunta? Mabato dito, sayang yung boots ko. Bagong bili pa naman, magagasgasan. Nakapagod na. Yabang mo. Anyari? Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Siguro naman ay alam na nating lahat ang Mala Cinderella na kwento na pinagmulan ni Nora Cabaltera
Mula sa isang mahirap na pamilya sa Iriga, Camarines Sur, nanalo sa mga amateur singing contest kasama na ang tawag ng tanghalan. Unang nakilala si Nora dahil sa kanyang pagkanta at tinawag nga siyang The Girl with the Golden Voice. Instant hit ang mga plaka niya. Lumilitaw noon na yung mga plaka ni Ate Guy, pinapatugtog sa Forbes Park, pinapatugtog din sa, siguro sa mga depressed areas. So all walks of life, fan ni Ate Guy. At a time when puro foreign singers ang nagdo-dominate ng airwaves, ng radio stations natin, naglabas siya ng kanyang mga kantang Tagalog at siyang nag-hit na isa na punta sa tabi yung mga foreign performers. So biglang ang in-appreciate ay kapwa Pilipino. Hindi nagtagal, nag-cruise ang landas sila ng isang nagngangalang Tirso Cruz III mula sa isang pamilya ng mga musikero. At dito nagsimula ang isa sa mga pinakamatitinding tambalan sa kasaysayan ng popular na kultura. Ang Guy and Pip ay nagkaroon ng higit 20 pelikula na box office hit lahat. Ilan sa mga ito ay Halina Neneng Ko, Young Love, Nasan Ka Inay, Guy and Pip, A Gift of Love, Nora Mahal Kita, at marami pang iba. Pero ang kaibahan nila sa karamihan ng mga love team na gimmick lang para lumikha ng artificial na kilig, totoong naging sila. Yung Guy and Pip una sa lahat, hindi yan miss. Meron yung Guy and Pip love affair talaga ay may bearing sa, may katotohanan. Naging sila talaga. At kung akala rin ng lahat ay gimmick lang manyikang ito, nagkakamali rin sila. Hindi rin to yung dal na pang-horror gaya ng ginawa sa isang pelikula kamakailan lang. Si Maria Leonora Teresa ay naging simbolo ng pagmamahala ng dalawa. Si Ate Guy kinoronahan siya bilang muse bilang nakambini ng Sampaguita Family Club. Ibig sabihin, siya yung nakikita nilang magiging next big star. Siguro na-foresee na nila na gano'n kaya si Ate Guy. So hindi nakarating si Tirso doon, pero pinadala niya si Maria Leonora Teresa. Kaya yun ang totoong birthday ni Maria Leonora Teresa, December 19, 1969. Okay. Maria Leonora Teresa, my gift to you. Alam mo, Tol, grabe talaga yung Guy and Pip na yan. Walang sinabi yung tambalang katli ngayon. Oh. Katumbas talaga yun. Taka nag-ampon pa sila ng sarili nilang dal. Oh, si Maria Leonora Teresa, grabe. Teka. So ang pangalan din ng manika nyo ay Maria Leonora Teresa? Mali ka dyan, Tol. Siyempre gusto namin maging urig. Si Marimar. Marimar ang pangalan niyan, di ba? Pero, alam mo, tama kayo. Ibang klase ang naging epekto ng tambalang Tirso Cruz III at Nora Honor sa popular na kultura. Hanggang ngayon, wala raw katumbas. Walang katulad. Naging makulay ang real and real romance at madalas on and off pa ang dalawa. Pero ang ending, hindi sila MFEO o meant for each other. Kasi kabaliw-baliw talaga yung love story nila nung araw eh. Kaya talagang sinundahan talagang, siguro naging ganun sila, pati mga fans parang talagang sinundan yung love story nila. Kasi on and off sila, talagang galit. Palibasa, mga bata pa, tapos mga selosa, tapos naapektuhan talaga yung career. Lalo na raw sa mga panahong yon, mula 1969 hanggang 1972. Mga maliligalig na taon sa politika ng Pilipinas. Madalas na pagkakamalan na may rally o may demonstrasyon. Pero noon pala, first day lang pala ng pelikula ni Ate Guy. Akala nila kasi dyan sa Avenida, dyan sa Quiapo, dyan. So, nakikita nila mga estudyante, punong-puno. Akala nila may demonstrasyon na naman. Yung pala, pelikula lang pala ni Ate Guy. Yung ina lang pala sa pelikula niya yun. Sumasabay. Pero ang hindi alam ng marami, si Ate Guy pala ay sukang-suka na sa mga love team na yan at mga teeny bopper na musicals na ginigit at pinagkakikitaan nga naman ng mga malalaking studios. Nag-iiba na ang ihip ng hangin sa lipunan. Eksaktong deklarasyon daw ng martial law, si Nora Honor ay may pinaplanong sarili niyang revolusyon. Sakto. September 21, 1972, ang lumabas yung deklarasyon ng martial law. Si Ate Guy, nasa bahay niya, pinupulong niya yung mga associates niya para itayo yung NB Production. Gusto na niyang hawakan yung kanyang career bilang isang seryosong artista.
So, nagpaplano na siya na gumawa ng mga makabuluhang pelikula. Kasi siyempre, si Ate Guy natitiktahan lang ng producer. Sabi nga, kumanta lang sa ilalim ng puno, box office hit na. Kung tutuusin, isa si Ate Guy sa mga sinaunang indie film producers. At dito na nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni Nora Aunor. Bilang isang seryosong aktres na gumagawa ng mga pelikulang may kabuluhan. Ibang Ate Guy na ito, matapang. At higit sa lahat, malalim. Isang bagong era na punong-puno ng mga parangal, mga medalya, at matinding intriga, mapapersonal man o mapapolitika. May 15 inches ba to? I love you, I want you. Matapos talikuran ng mga dekahon ng mga tinibapper ng mga proyekto, pinasok ni Nora ang isang bago at ginintuang kabanata sa kanyang karera. At eto na, nagsimula ng maging mapanga si Ate Guy pagdating sa pagpili ng kanyang mga proyekto. Kung dati-rati pangkilig at pakyut, ngayon ay may lalim, dilim, gravitas, mga seryoso tumatalakay sa mga isyong panlipunan. Kita sa takilya, deadma. Taong 1973, produce at pinagbidaan ni Nora Aunor ang kanyang kauna-unahang pelikula sa sarili niyang production outfit na NV Films. Ang mala-horror drama na Carmela. Dito raw ay hindi siya kumanta, na isang napakalaking no-no raw para sa kanya noong mga panahong yun. Kasi ang pinapasok talaga ng mga tao sa pelikula ni Ate Guy, pagkanta niya. Sinundan pa ito ng mga dekalidad ng mga proyektong gaya ng Paru-Parong Itim, Fe, Esperanza, Caridad, isang trilogy na dinirect ng 3 alamat, Sirius Santiago, Lamberto Avellana at Jerry De Leon. Dito na rin daw nagsimulang mapansin si Nora ng mga kritiko at award-giving bodies. By 1975, makakamit ni Nora ang kanyang ika-4 na nominasyon bilang Best Actress. Kailangan tayong kumilos. Wala tayong mga lalaking maghihiganti. Para sa pelikulang Banawe, dito nakatambal niya ang artisang kanyang mapapangasawa, si Christopher De Leon. Isa sa mga di malilimutang obra ni Ate Guy ay ang 3 taon, Walang Diyos. Isang kwentong nakaset sa World War II tungkol sa isang dalagang nagmahal ng sundalong Hapon. Rosario, ikaw ba'y naparito ng kusang loob upang makipag-isang dibdib sa lalaking ito na iyong iibigin at paglilingkuran bilang asawa mo? Opo, Padre. 1976 rin nang sa Minsay Isang Gamugumo. Isang matapang na dramang tumalakay sa sensitibong usapin ng US military bases. Tinuturing itong isa sa mga pinakamahusay na pagganap sa kasaysayan ng sinema. Dito nagmula ang malaalamat na linyang My Brother is Not a Pig. Kasabay ng sunod-sunod ng mga critically acclaimed na proyekto ni Nora, ang pamumulaklak ng sinasabing ikalawang ginintuang panahon ng pelikulang Filipino. Mula noong mid-70s hanggang sa gitnang bahagi ng dekada 80. At hinahanap-hanap. Kasama na rito ang tinanghal ng isang poll sa CNN bilang pinakamahusay na Asian film of all time, ang Himala. Huwag ninyo iwan. Sa mga pelikulang ito ay nahubog na sa kamalayan ng masang Filipino si Nora Aunor bilang kultural na simbolo. At nasa gitna ng lahat ng ito ay ang kanyang mga mata. Pero, ano nga ba ang misteryo na nasa likod ng mga matang yun? Ang sabi ng mama ko, noong bago ako ipanganak, pinaglilipa lang ako. Kasi sa probinsya namin, usong-uso yung prosesyon. So pag may prosesyon, may mga santo, santa na pinoprosesyon sa probinsya, di ba? So ang ginawa niya, pagka dumaan yung malungkot na santa, si Mater Dolorosa. Maria Dolorosa. Mater Dolorosa. Mother of Sorrow. Yun ang sinusundan niya. And so, pag tinitingnan mo ang mata niya, ni Guy, parang kita mo doon yung sugat ng punyal. So, mas kinakatawa siya, may makikita kang kalungkutan. At
yung punyal na yun pa na nakasaksak, sabi nga ni Guy din mismo, nakalantad, hindi siya tago. So yung kanyang kalungkutan, nakalantad. So maski masasayang character ginagampanan niya, may underlying loneliness na lumalabas. Zip! Shotup.com.ph. Labo mo. Pero mga tol, kung ang definisyon natin noon ng isang artista, no, lalo sa babae, ay mistisang sobrang ganda, nakalamig galing ibang planeta. Binasag ni Ate Guy yung imaheng yan. Wawa naman. Pip, wala nang gatas eh. Wala nang gatas? Wala kang binigay kahapon. Wala bang mabilhan dito? Pip, pangalan mo? Oo, tol, kasi yung tatay ko, fourth. Pang-apat siya, sa kaya ako, Pip. Pakasal. Paano ako? Laging nasasabi nga, di ba, na at a time when yung tisay, yung maganda, yung maputi, at lahat na ang hinahangaan, sinira niya yung ganung myth na sila lang pwedeng hangaan. Nabulabog niya at nagbago ng pananaw at kamalayan yung mga nanonood. Pero pagdating kaya sa usapin ng kanyang mga political na sentimiento, kung meron man, misteryo rin kaya. Malalaman yan sa pagbabalik ng history. Kaway po. Talaga namang hindi pwedeng ihiwalay ang mga obra ni Nora sa kanyang panahon. Sa kanyang mga nagawa at kontribusyon, siya'y kumakatawan sa mataas na antas ng sining na may malalim na alingaungaw sa puso ng taong bayan. Wala! Ay! Kaya nga, ganun na lang ang siklab ng galit ng tao nang tumanggi ang Malacanang na ibigay ang National Artist Award kay Ate Guy. Wala! Tulugin mo na itong bata. Napapagod na pagod dito eh. Wala kayo eh. Aba? Wala ka na wala eh. Wala kang pera, no? Na-convict po siya sa drugs. At ang tanong ngayon dito, pag ginawa ba natin national artist, may mensahe ba akong maliwanag na sinasabi sa bayanan? Ganon? Nako, masyadong hahaba ang usapan kung iisa-isahin pa natin ang mga depensa para kay Ate Guy. Pero, personalan nga ba ang dahilan? Ang joke nga, Vilmanian daw ang mga taga-Malacanang. Mukhang hindi naman. Welcome home, anak. Dahil ayon sa artikulong sinulat ni Bayani San Diego para sa Philippine Daily Inquirer noong June 2014, malalim ang naging relasyon ni Ate Guy sa mga Aquino. Itong larawang pinost ng manunulat na si Baby Jimenez, nakuha noong taong 1982, isang taon bago umuwi at napatay si Ninoy. Sa bahay ng kapatid ni Ninoy na direktor na si Lupita Kashiwahara sa San Francisco, ay sa wakas nagkita ang dalawa. Makikita dito sa larawang ito ang kakaibang kapit ni Nora kay Ninoy. Nakalimutan ng mga tao na si Nora was also close to Lupita Aquino Kashiwahara, the sister of Ninoy Aquino and the tita of President Noynoy Aquino. At ito pang hindi alam ng marami. Si Nora Honor ay fangirl ni Ninoy Aquino, ang airpods ni Pinoy. At si Ninoy naman ay fanboy ni Nora Honor. Mutual Admiration Society, kumbaga. At mga kapatid, eto pa. Sa isang tagpo sa kasaysayan ng Pilipinas, nag-cruise ang landas nitong dalawang to. Tol, wala! Tama namin. Ay, magkaan si Lord eh. Tol, wala nang daan dyan. Ito doon, mas maganda doon namin doon. Oh. May mga friends ako dito bago. Sinabi pa sa artikulo ni San Diego na parang presidente nga raw ng Ninoy Fans Club ang kilos ni Ate Guy nung gabing yon. Panay pa raw ang yakap at halik. Nag-usap raw ang dalawa hanggang alas 2 ng umaga. Nangako pa raw si Nora na susuportahan niya si Ninoy sa kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Yun nga lang, hindi na ito nangyari. Bangkay na si Ninoy nang makatapak sa bansa. Nais nga raw sanang dumalo ng burol si Ate Guy. Pero natakot ito sa gobyerno dahil may malaking problema siya sa buwis. Ang ginawa ni Nora, nagpadala na lang ng pagkain para sa mga naglalamay. Bagamat matagal nang nakapost sa social media ang mga pictures na ito, napukaw lamang ang interes sa mga ito dahil sa kontrobersya sa National Artist Award. Dahil daw ipinagkait sa kanya ang karangalan, nagkaroon daw ng panibagong pagpapahalaga ang publiko sa superstar. Kung minsan binibiro ko si Guy eh, dahil sa nangyari,
nagdagsaan lahat ng suporta sa'yo, maski mga taong hindi nakakakilala sa'yo o hindi nakakapanood sa'yo, o walang pakialam sa pelikulang Pilipino, nagkaroon ng concern at pakialam. Importansya na binigay sa kanya ng mga ordinaryong mamamayan, mas malaking karangalan ito kaysa sa kung anumang award. Malacanang does not deserve Nora Honor. Excuse me, baligtad yata. Nora Honor does not deserve Malacanang. Dahil mga tol, sa puso ng taong bayan, si Nora Honor ay matagal nang nakoronahan. Dahil kung meron mang tunay na himala sa ating panahon, si Ate Gayon. At yan po ang history natin sa gabing ito. Magandang gabi, mga kapatid. Walang! Tama na, men. Nakakasawa na eh. Paulit-ulit na lang eh. Tol, labo mo to. Kaya nakapasalita ng salita. Buong episode. Di mo man lang ako pinipigilan mo man lang ako. Ano naman sasabihin mo? Walang himala, walang himala. Usual na. Common na nun eh. Hindi naman yung gusto kong sabihin. Ano ba? Kaya na ba tayo lakad ng lakad? Ano ba gusto mo sabihin? Dito. Gusto ko lang sabihin, walang tulugan! Mga ka-history, itigil na yung mga mall-mall na yan. May maagang pamasko ang National Museum of the Philippines. Libreng entrance sa lahat ng branch ng National Museum sa buong buwan ng Oktubre. Ito'y sa pagdiriwang ng Museum and Galleries Month. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website at Facebook page ng National Museum. Tara na!